Kaming dalawa. Ang mga kapatid niyan, warrior. Sigurado kung papatayin ka niya, papatayin nga nila. At sabi niya, anong gagawin ko rito? Sabi niya, patayin mo yung dalawang yan. Para patayin mo yung bata. Pinatay yung bata. Nung mapatay yung bata, sabi niya, idamay mo yung ina. Dahil nanay yan. Hindi makakatiis sa kanyang anak. Magsusumbong pa rin yan sa kanyang mga kuya. Pinatay din niya. Dumating ang mga warrior. Nagtanong nasang kapatid namin. Sabi niya, namatay. Nilibing ko doon dahil sa nagkasakit, ganito. At yung mga tao yung may tiwala. Kasi salih, mabuting tao eh. Kaya sila nagsaba hanggang sa yung tatlong yun na naginip. Sa panaginip nila, pumunta doon si Shaitan at nagsabing, Dintali, nandun yung kapatid nyo na iniwan yung isang may nagalaw niya, nanganak, nandun, buksan nyo. Hanggang sabi ng isang pantas, pinuntahan nila yung libingan at nakita nga nila. Nung makita nila, itinali nila ang salih, ang mabuting tao nito. Dahil sa oras na yung gusto niya makatakas. At pumunta sa kanya si Shaitan. Sinabi ni Shaitan sa kanya, ngayon, ay wala ka nang ligtas. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Anong gagawin? Mag-kufar ka kay Allah. Mag-kufar ka sa iyong pananampalataya, liligtas kita. Ililigtas ka. At nag-kufar siya, iniwan siya ni Iblis. Subhanallah. Anong kagamitan na ginawa ni Shaitan dito? Makikita nyo, fitna ng nisa. Fitna ng babae. No? Pangalawa, sa kufar na target niya, dahan-dahan niyang pinagtyagaan. Subhanallah. Nakuha niya ang kanyang hangarin. Iwasan natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa pa, sa kwento, ay may isang lalaki na nabanggit ng mga pantas na malakas ang kanyang pananampalataya kay Allah. Muwahhid. Ayaw niya ng shirk. Isang araw na balitaan na may isang puno doon sa isang lugar na kung saan sinasamba bukod kay Allah. Sa galit niya at taas ng kanyang iman ay kumuha ng palakol upang putulin ang punong kahoy. Sa daan ay nagkatawan si Shaitan ng katawang tao, tsurang tao, at sinalubong siya. At sabi ni Shaitan, saan ka pupunta? Sabi niya, pupuntahan ko ang kahoy na yan na upang putulin sapagkat yan ay sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko nang may shirk. Sabi niya, sumasamba ka ba dyan? Sabi niya, hindi. Hayaan mo na. Hindi ka naman sumasamba pala. So hindi ka masisiraan, hindi ka maapektuhan ng pagsamba dyan. Sabi niya, kahit na. Sabi niya, wag mo lang gawin, ay meron akong ibibigay sa'yo. Sabi niya, ano yun? Wag mo lang putulin, every morning ay makakakuha ka ng 2 dinar sa iyong una. Sabi niya, sigurado? Sabi niya, sa akin po ang nagsabi niya. Sigurado. Kinamagahan, bumalik, kinamagahan, dinukot niya yung unan, mayroong dinar. Pangalang umaga, dinukot niya, walang dinar. So kinuha na ulit yung palakol. At pinuntahan niya ang kahoy. Pera ba yun? Pagdating daw malapit sa kahoy, inarangan ni Shaitan. Sabi niya, saan nga pupunta? Sabi niya, sa kahoy niya para putulin at mawala na ng shirk. Sabi niya, sinungaling ka. Ako si Shaitan. Nung unang punta mo rito, hindi kita kayang pigilan dahil nakita ko sa iyo na ikaw ay sincere kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon, ang galit mo ay galit dahil sa dinar. At siya inilampas ni Iblis at muntik na mamatay. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon tayong mga kagamitan na dito natin tatapusin panlabang kay Shaitan. Una, al-hadar. Mag-ingat tayo mga kapatid. Pag-iingat. Yan ang number 1.
Pangalawa, al-iltizamu bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunnah. Dahil napansin nyo, kung wala kayong kaalaman, pag dumating sa iyo yung gano'n ng bulong, ano mangyayari? Kung hindi natin alam ang sasabihin na amantu billahi wa rasulihi, baka magduda ka rin. Kaya ang solusyon, kitabullahi wa sunnah. Ang kitab ng Allah, ang Quran, at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang dahilan na pinakamatinding pananggap ng isang mananampalataya ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pangalawa. Una, mag-ingat. Pangalawa, ang Quran at sunnah. Pangatlo ay ang humingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Humingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwing ikaw ay papasok sa, tulad ng pagpasok sa banyo, di ba sabihin, may paghingi ng proteksyon. Kapag ikaw ay nagagalit, naramdaman mo nagalit ka, humingi ka ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag may ipagtalik sa asawa, dahil ito may mga halih. Kapag ikaw ay nanirahan o huminto sa isang lugar o pumasok sa isang bahay, kapag ikaw ay babasa ng nakarinig ka ng ingay ng donkey, kapag kayo tinatawag na asno, kapag ikaw ay magbabasa ng Quran, yan yung paghingi ng proteksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na solusyon natin al-istighalu bidikrillah, ang palaging pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Yung palaging pagpuri, lalayo siya si Iblis. Marami at mga alka, tulad ng ayatul kursi, suratul falak, suratul nas, kasama ito sa mga alka na palagi nating basahin, i-maintain sa buhay natin ang mga adkar na sunnah na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima, luzumu jama'atul muslimin. Kailangan manatili tayo sa grupo ng mga Muslim. Huwag tayong iwalay. Bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiyah. Ang mga nakukuha ni Shaitan sa mga tao yung nahihiwalay. Inimimbawa niya doon sa dib, no? Yung dib, yung aso na ang tawag doon, lobo ba yun? Malaking aso. Wolf, ano? Ang nakukuha niya sa mga kambing ay yung humihiwalay. Ganon din si Shaitan. Ang nakukuha niya sa mga tao yung humihiwalay. Yung mga tao gustong mapag-isa. Dahil once na mag-isa ka, walang nagpapayo sa'yo. Maring bulungan ng Shaitan, buksan mo na yung internet na yan. Ipasok mo na yung bolt na yan, ganito-ganito na, gumawa ka ng kasalanan. Yan ang mga kayang-kaya ka ni Iblis. Dahil sinabi nga ng mga pantas, ang lakas ng isang Muslim ay sa kanyang kapatid. Lumalakas ka kapag kapwa mo ay mga kasama mo ang mga tunay na mananampalataya. Hindi tulad ng iba, mga grupo doon ay puro kasamaan naman ang isip. Talagang dapat lumayo ka ron. Pero sa jama'atul muslimin, sa pagkakaisa ay kinakailangan. Lalo na sa fitna ngayon na napakalakas. At ang paghuli ay pag-aralan pa natin kung ano yung mga plano at mga panliligaw sa atin ni Shaitan. Wa akhirun, hanggang dyan lang mga kapatid. Wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.